So, good morning, guys. Here's our lesson about modeling requirements. Simulan natin siya sa system modeling. So, sabi nga dito, guys, si system modeling daw ay merong apat na categories. Unahin natin sa abstract models. So, yung abstract models, guys, these are simplified representations of a system. Parang, di ba alam niyo yung mga art, yung mga klase ng art, may mga abstract, di ba? So, yung abstract kasi, ibig sabihin yan dito in systems integration architecture is mostly on focusing on certain aspects and different perspectives. So, kasi tayo guys, tandaan nyo meron mga different klase ng mga system na syempre, iba't iba yung pananaw natin or paningin natin sa bawat system na yun. For example, pag tumitingin tayo ng mga payroll system, ang unang bumapasok agad sa isip natin is pang HR. Pero since payroll system nga siya, 'di ba, more on pang accounting siya. So ayun, may mga iba't iba tayong perspective na tumutulong sa ating mga stakeholders para maintindihan yung mga specific elements of the system na hindi sila masyado na lulunod sa mga detalye. Okay? Next is sabi niya is represents the aspects of the system and its environment. So, yung mga models na yan, guys, nagre-represent ng mga different aspects ng system. So, ano-ano yan? Sabihin nga natin, gawin nating example yung ilang linggo na natin ginagamit na biometrics machine. So, si biometrics machine, for example, meron siyang fingerprint detector, meron siyang fingerprint scanner, meron siyang monitor para makita kung nakalagin ka na, meron siyang machinery na ginagamit. Siyempre, since kailangan hardware siya, right? So, ayan, meron tayong mga different mga aspects na ginagamit. Also, kasama rin dyan yung structure, behavior, at interaction niya sa environment natin, siyempre. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Yung structure, yung way ng pagbuo niya, yung behavior, kung paano nga ba natin siya ginagamit at paano siya hinahandle ng ating mga users. And also, yung interaction naman, ay yung paraan na kung paano natin mas madaling maiintindihan at magagamit siya kung easily accessible ba siya, user-friendly, ganun lang naman. Okay? Sabi rin din daw guys, natural language is used to write both user and system requirements. So gaya nga ng na-report nyo nakaraan, di ba naalala nyo natural language. So si natural language guys, yan yung pang araw-araw na language na ginagamit natin, yung may intindihan. Hindi tayo gagamit ng mga jargons or tulad kasi kabalik na rin sa programming, gumagamit tayo na, for example, magde-declare tayo ng kahit text feed lang in Java, yung magde-declare tayo ng namespace, std, mga ganun. Magde-declare tayo ng mga iba't ibang variables na ginagamit natin, syempre. Eh, si Java ba yun? Namespace, std. Sa C pala yan. So, ayan. Hindi siya yung pang typical na language na maintindihan natin, right? Pero pag gumamit tayo ng natural language, hindi ba mas magiging user-friendly yung system natin? 'Di ba? Next. Pagdating naman sa graphical notation, always daw din tayo mag-base sa UML or Unified Modeling Language. So si UML guys is a standardized way to visually represent a system's design. So mga example yan guys, yung mga class diagram, sequence diagram, and use case diagrams na ginagamit lang naman para mag-provide ng graphical notation to depict the components and their relationships in the system. So, yung graphical notation lang naman guys, yan lang yung mismong layout kung paano natin nakikita nga ba yung system na yan. Pinapakita kung paano rin siya gumagana, paano rin siya napupunta sa consumer, paano nag-work yung system, pupunta pa ba siya sa end user, pupunta pa balik pa siya sa admin, ganon. Nakikita natin yung mga different sequences na nangyayari sa kanya. Okay? Next. So, okay. Graphical notation. So, ito yung mga aspects ni graphical notation. Okay? Facilitating discussions about system. So, ibig sabihin lang naman yan, guys. Sila yung bahala magpa-interpret ng system mo sa mga end users mo. Kasi aminin naman natin, guys, sa hindi. Meron mga ibang users na hindi pa sila ganun kasanay gumamit ng technology tulad natin. Kasi tayo naman, kahit papaano, na-immerse tayo about dyan, di ba? Next. Documenting an existing system.
So, yung pagdo-document ng existing system, tingin nyo, ba't siya ginagamit? Ginagamit kasi siya, guys, yung pag-document ng existing system na yan para magkaroon tayo ng basis or ng guidelines kung paano nga ba natin sisimulan or kung magka-error man sa system, may makikita tayo na, oy, dati nangyari to sa system na to. Eh, yung system naman na to, halos kapareho lang ng sa atin. Same sila ng ginamit ng structure ng code. Same din kung paano yung nangyayari sa processes nila. E di mas madali natin makakahanap yung way kung paano ba natin aayusin yung system na yon. I apologize ha, may dumaan na motor kanina. Okay? Next. Detailed system description that can be used to generate a system implementation. Okay. So, sabi rin daw dyan guys, meron daw siyang detailed system description. Ano ibig sabihin yan? So, dyan, nakikita talaga natin kung para saan nga ba ginawa tong system na to, ano yung mga kayang gawin, ano yung mga scopes and limitations niya, ano yung mga hindi niya kayang gawin, and also, ginagamit natin siya para mag-generate ng system implementation. So, sa system implementation naman, yan yung ways kung paano nga ba natin matatransition or magagamit na si system dito sa client natin or sa mismong workplace or kahit anong lugar na paggagamitan ng system na yon. So, eto, example A guys ha. Yung ginagamit natin example for the past few weeks na biometrics guys. So, since once na nakita na natin, since si biometrics naman, sa totoo lang naman guys, marami naman na talagang gumagamit yan, gumagawa ng biometrics na yan, di ba? Pero, hindi siya nakikita na dito sa atin sa Philippines, parang hindi mo siya basta-basta makikita sa lahat ng mga lugar, di ba? Kahit papaano, kung magkaka-biometrics man, hindi siya hindi siya naka-station para sa lahat ng mga employees or sabihin natin sa mga, lahat ng mga tao sa isang lugar. For example, guys, dito sa PLV, guys, yung biometrics kasi for faculty lang, di ba? Pero what if naman nagka-biometrics for students? Di ba na-implement naman niya yung mismong system na yun doon sa school na hindi lang for employees? Hindi siya nakalimit at higit sa lahat, makakatulong din siya para sa mga attendance nyo since malaking issue sa mga first year na mga hawak ko usually is yung pila. So, may mga ganong concerns din. Okay? So, aalamin lang din natin yan para malaman natin kung paano ba natin ma-implement sa system. Okay? Linaw? Okay. Kunwari na lang sumasagot kayo. Next. The purpose. So, meron tayong existing system model at new system model. So, ito, sa-summarize ko na lang, ha? So, sabi lang din naman dyan, help clarify what the existing system does and can be used as a basis for discussing its strengths and weaknesses. Also, can lead to the requirements for the new system. Okay. So, madalas guys, pag nag-capstone kayo, usually, nagbe-base kayo sa mga lumang system na ini-improve nyo. For example, dati sa capstone namin, imbes na magawing normal na payroll system lang. Example lang to normal na payroll system siya. Ginagawa siya, 3D yung layout naman niya, di ba? Parang pointless kung iisipin nyo. Pero, di ba, nakakaisip kayo kahit paano ng innovation kasi meron na kayong basis na pinagbabasihan, di ba? Also, nakikita rin niya yung requirements sa paggawa ng new system. So, since nakakuha kayo ng old model, guys, syempre, pumasok na yung mga ideas nyo kung paano nyo siya may innovate, di ba? So, papasok naman dyan yung mga requirements na gagamitin mo. For example, dati kasi payroll system lang, so hindi niya kailangan gumamit ng Windows 11 or Windows 10. Pero ngayon, since hindi na kinakaya, kailangan mag-upgrade ka na sa Windows 10. Example lang naman yan, hindi ko sinasabi na yun talaga yung specific requirements niya. Okay? Next. New system model. Explain the proposed requirements to other system stakeholders. Engineers use these models to discuss and design proposals and to document the system for implementation. Okay, since meron na tayong new system model, guys, explain naman natin sa client natin kung ano ba yung mga bagong requirements na kailangan ng system natin. Kailangan ba na naka-RTX 4050 ka? Kailangan ba naka 16GB of RAM ka? Ganon. Okay? Sabi din dyan, si engineers ay ginagamit yung mga models na to para mag-discuss ng mga design proposals and para din
malaman nila kung paano madodocument yung system for implementation. So, kinakailangan din ma-document yan, guys, para malaman din nga ba kung paano nga ba talaga ginagamit tong system na to. At paano to gagamit sa lugar na pinagkakailanganan namin. Okay? And here na meron naman tayong system perspectives. Okay? Unahin natin si external. So, si external naman is the context or the mismong environment of the system. Okay? So, external, isipin nyo, panlabas, di ba? So, yan lang naman yung environment or mismong lugar kung saan nakalagay si system natin. Next is interactions. Interactions within a system and its environment or between the components of a system. So, sabi nga dyan, si interactions, di ba? Naalala niyo si HCI, right? So, yung interactions naman, guys, is kung paano naman ginagamit natin yung system na yon. And also, pati yung mga components niya, syempre. So, usually ba, kapag gumagawa tayo ng system, functions agad. Syempre, kahit pa paano, gagawin natin siyang interactive para maging mas maganda at mas masaya siya gamitin, right? Also, aesthetics is very important din. Kasi, gagawa ka na nga lang din ng system, hindi mo pa papagandahin. Di ba? 3. Structural. The organization of a system. Structure of the data that is processed by a system. So, sa pagdating naman sa structural, guys, yan lang naman kung paano natin na pagkakasunod-sunod yung mga data or kung paano rin nasusunod yung mga mismong sequence na nangyayari sa system natin. For example, pagdating sa biometrics, guys, una, magta-trace or i-scanin muna natin yung fingerprint natin. Once na-detect na ni biometrics machine si fingerprint, okay na ba kaagad yun? Of course not. Si fingerprint, i-detect pa niya at lalagay pa niya sa database niya yan. Once nalagay na sa database, masasend na yan throughout sa network ng fingerprint scanner na yan. Since usually yung mga biometrics machine is nakakonect yan. Usually through an internet or a LAN connection, ganun. And then also, once naman natapos na yun, guys, pwede na natin magamit si fingerprint or biometrics machine sa kahit anong company na gumagamit ng biometrics machine na yun na nakaregister yung fingerprint natin. So, since napaprocess nga yung data ng system na yun, pwede na natin siya magamit throughout the whole campus. Sa amin yun, guys. Siyempre, sana sa inyo, meron kayong biometrics machine, di ba? Laking ginhawa din. Next, behavioral. Ito naman is dynamic behavior of the system and how it responds to events. Diyan naman, guys, is more on yung validation natin. So, kaya nga nasabi, how it responds to events. Events ba yan? Ano ba yan? Birthday ba ni system? Hindi yan, guys. So, ayan, guys, is yung mga what-if scenarios na nangyayari kay system. For example, what if may fingerprint doon na hindi siya nakaregister pero tinatry mo siya scan? Gagana ba siya or hindi? Siyempre, dapat hindi siya gagana, di ba? Kung hindi naman nakalagay yung mismong fingerprint mo dun sa database, ba't naman niya i-scanin yung fingerprint mo? Makasino ka ba? Di ba? Okay? Next. Classification of system models. So, meron daw tayong context model, interaction model na merong use case model in sequence diagram, structural model na may class diagram, entity relationship diagram, at behavioral model. So, yan naman tatalakayan natin yan. Okay? Unahin natin si context model. So, pagdating naman sa context model, guys, as it says, context. So, ano nga ba ibig sabihin ng context sa inyo? Di ba tinatanong ko kayo kahit naka-video? So, si context model, as it says, context, the inner meaning, or paano nga ba talaga nangyayari dyan, okay? And also, sabi rin dyan is, you visualize how the system will be placed in an environment with another system. So, kapag naglagay mo ba yung biometrics machine mo dyan, totopakin ba siya pagkatabi siya ng RFID? Dapat hindi, guys, di ba? Siyempre. Pero kung isipin nyo, guys, dapat may proper placement din tayo ng mga system na gagamitin natin, guys. Kasi syempre naman, what if mag-overlap, di ba? Usually, guys, nangyayari yan kapag sobrang dami ng system sa isang company. Kaya dapat kahit paano, maganda rin naman yung marami kang system, pero
may mga kasabihan eh, kung nanonood ko kay Gordon Ramsay, guys. Less is more. More is less. Okay? Boundaries. Working with stakeholders to produce system functionality o boundaries, guys. What if sinabi sa inyo ng girlfriend mo, I need some boundaries from you? Ibig sabihin nun, kailangan magme-maintain ka ng space sa kanya. Okay? Mahalin tulad din natin yan sa system. So, gaya nga ng sabi natin kanina, kung paano nga pag nakalagay siya na magkatabi sa ibang system, pero same functionalities. O what if naman ganito? Dati kasi sa pinagtatrabahuan ko, guys, magkahati yung dalawang company sa isang building. Okay? So, meron siyang Alorica at merong Concentrix. Magkahalo sila. Paano, guys, kapag yung biometrics machine ng dalawang yun is magkatabi? Hindi pa parang magkakalituhan? What if magulat ka, naka-time in ka na bigla sa Concentrix, pero nasa Alorica ka? Ano, sa kanila mo kukunin yung sahod mo? Di ba hindi, guys? Mahirap naman yung ganun. Okay? Also, important din si context model para sabi nga dyan, working with stakeholders to produce system functionality. Yung stakeholders, yung tinalakay natin ng huling meeting. Yung mga CEO, yung mga different members of the company na matataas yung pwesto at talagang sila yung may say or may right na kung ano nga ba mga systems na kakailanganin ng company natin. So, sabi nga dyan, para nga daw ma-produce yung system functionality. So, sa system functionality lang naman, guys, is yung paraan ng paggana ng maayos ni system natin. Okay? Linaw? Okay, good. Next. Ay, naturo ko na pala. Pero sige. System boundaries. Okay? Define what is inside and what is outside the system. Profound effect on the system requirements. And lastly, political judgments. Isa-explain ko naman na kanina. Pwede na tayo mag-move forward dito. Unahin natin si context models. So, meron tayong dalawang aspects daw. Si context models at si process models. So, si context models, sabi ko nga kanina, di ba? Simply show the other systems in the environment, but not how to use the proposed systems. Okay? So, si context model daw, sabihin natin, nakikita mo yung mismong system mo sa isang workplace, guys. Napapakita mo rin yung mga different systems na nasa environment na yon. Pero, hindi niya pinapakita kung paano gamitin yung proposed system na yan. Since context model lang naman siya, pinapakita lang yung structures niya, yung mismong parts na ginagamit, at kung ano mang ginawa mo para makompleto yung system na yan. Okay? Tandaan yan, guys, ha? Next, process models naman show the alignment of system to the business processes. So, si process models daw, and yung mga models na nagpapakita kung paano nga ba natin na-align or na-correlate si system sa paggamit natin sa kanya in the business world or in the business processes. Okay? So, gumagamit tayo dyan ng DFD. So, yung DFD tsaka UML na yan, gagamitin yan sa capstone. Okay? So, ngayon, bibigyan ko na kayo ng idea kung ano sila. Nahin natin si DFD. DFD shows the way information flows through a process or system. It can be physical and logical. So, pag sa physical daw, how? And sa logical, what? Okay? So, I won't dive in further dyan kasi naintindihan nyo naman yan, guys. Okay? Meron siyang 3 levels. So, ito daw yung mga notations at symbols na meron si DFD. Yan naman, guys, gusto ko, familiarize yourself with it. Love na. Okay? And susend ko yung PowerPoint din after. So, meron tayong level 0, also known as context diagram. Okay? It shows a single node process and its connection to external entities. So, makikita nyo dyan sa example. Yung single node process na yan natin is yung unang-una si e-commerce system. So, si e-commerce system, ano nga ba yung meron si e-commerce system? Makikita natin dyan. Meron nga daw siyang admin at merong customers. So, ang nagagawa daw ni admin is nag-notify ng mga product purchases at nag-update ng mga product inventory. So, gaya ka ng sabi natin, guys, buti ginawa natin yung inventory system nung unang meeting pa lang natin, di ba? So, si inventory system, since nga, si admin yung may kakayahan, no, guys, sa mga inventory. O, pag tinatanong natin, ano nga ba yung inventory ulit?
Kung recitation sana natin yan. Pero si inventory lang guys, more or less, is the stock of kung ano man yung binibenta ni admin. Okay? Also, siya rin bahala mag-notify ng product purchases. Siyempre guys, kung iisipin nyo, si admin, pag bumibili kayo sa Shopee guys, di ba more or less makikita mo doon pag nag-order ka, hindi naman agad-agad mapupunta na deliver na kaagad-agad. May process pa na pinagdadaanan yan. So, si admin, nina-notify pa yung product purchase niyan. So, pag na-notify na at na-accept na ni admin, syempre, you can now buy the product. Okay? And sa customers, meron na lang naman siyang dalawang gagawin. Si view product and si buy product. So, ayan, it is what it is naman yan, guys. So, alam niya naman na ibig sabihin. Okay? Next, level 1. Dito naman, guys, sa level 1, it shows a single node processes and its sub-processes naman. Additional data flows and data stores. Kung makikita nyo, ang laki ng diferensya dito sa level 0. Kasi talagang ayan, very vague at very, alam niya na talaga na ayan lang yung mismo pinapakita niya. Pero dito naman guys, more or less, tinatalakay natin yung mga sub-processes niya. So ayan guys, gusto nyo familiarize yourself with it, okay? Since ayan lang naman is open to, what? Is open to understanding pa naman. Kasi kung isipin nyo guys tingnan natin dyan. So, ang sabi nga dyan guys, meron daw tayong product database at order database. So, gaya nga ng sabi kanina, more on sa e-commerce system din yan. Diyan naman, nakikita natin yung whole process at kung paano nga ba nangyayari. Yung mga mismong transactions, yung mga order detail history, lahat-lahat na, guys. Okay? Next. Dito naman tayo sa level 2 pataas. Okay? Break processes down into more detailed sub-processes. Kung makikita nyo dito, di ba, 1.1, 1.2, 1.3. Dito, 1.1.1, 1.1.2. Ba't kaya natin ginaganyan pa? Ba't di na lang natin lagay na 2.1 agad? Siyempre guys, yung mga sub-processes kanina na yon, may sub-processes pa sila at mas detalyado yung mga sub-processes na gagamitin natin dito. Okay? Hindi lang siya basta-basta na, may bagong aspect, na kaagad sub-process. No, hindi siya ganun. Yung mga sub-processes natin yan, mas defined at mas detalyado na makikita mo talaga kung ano pa talaga yung mismong strand ng mga data yung ginagamit natin dito. Okay? Next. So, ito daw si process model of involuntary detention. So, ayan guys, gusto ko familiarize yourself with it lang and i-review nyo rin to. Okay guys? Kasi kung titingnan nyo guys, ganun lang din naman siya. Pero pinapakita lang din niya yung flow na kung ano mismo yung nangyayari. Okay? Next, meron na tayong interaction model. So, meron tayong user interaction at system-system interaction. So, si user interaction daw, nagmo-model ng user interaction para matulungan din tayo mahanap kung ano ba yung mga user requirements natin. Yung mga user requirements is pwede ba siya magamit ng 18 years old pababa? Yung system ba natin is madali ma-access ng mga elderly people? Kaya ba siya ng mga iba't ibang klase ng mga people? So, dapat specific yung magiging user requirements natin. So, system-system interaction naman, dito naman, ma-highlight natin yung communication problems that may arise. So, yung mga communication problems na yan, what if gumamit tayo ng mga specific na mga jargons na hindi naman naiintindihan ng normal na user? Eh, di ba, mas mahirap para sa kanila maintindihan yung mismong system na yan. Okay? Next. Meron din tayong components interaction. Dito naman, mag-help na maintindihan natin kung yung proposed system ba natin the proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability. So, yan naman guys, para mas maintindihan nyo. Pinapaintindi lang sa atin yan kung yung structure ba ng system na yun is kaya ba talaga mag-perform at mapapakita kung tama ba yung data na pinapakita niya doon sa mismong system structure. Paano? Sige guys, pag nakita nyo. Gawin nating example si ordering kiosk ng McDonald's. Okay? Ako, nagugutom na ako guys. Order ako ng 2-piece chicken McDo. O, order ako, ganyan. Tapos, makikita ko dun sa mismong system nila.
Okay, nag-order ka na po ng 1 fries. Small pa. Tapos yung drink pa, imbis na, gusto ko kasi Coke eh. Imbis na Coke, in order, tubig lang, guys. So, what if ganun? 'Di ba? Eh di, hindi consistent yung data na lumalabas sa system natin. Am I right? Okay. Next. Structural model. Dito naman, madi-display yung organization of a system in the terms of the components that make up the system and in their relationships. So, it can be static or dynamic. So, ano li static? Yung static yung nagtatanong. Yung static yung naka-passive lang siya. Okay? And si dynamic is more on interactive siya since dynamic na siya. Dynamic na tao. Magalaw. Okay? Makikita rin natin dyan sa structural model kung ano nga ba yung organization ng system na yun in the terms of the components. So, components, yung mga parts na ginagamit mo, gumagamit ba tayo ng Arduino sa kanya, gumagamit ba tayo ng servo motors, gumagamit ba tayo ng mga different na mga hardwares na kakailangan para matapos yung system natin na yun. Also, nakikita natin yung mga relationships nila. Yung relationship ba yan? Yung sabi, magjowa yung hardware. Hindi, guys. Yung relationship na yan is kung paano nga ba nag-harmonize yung mga different parts or mga components na meron si system natin, syempre. Next, behavior model. So, dynamic model. So, as it says, since dynamic model siya, system responds to a stimulus from its environment. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng stimulus? Ini-stimulate mo. Ginagamit. Okay? Nagre-respond siya sa system or nagwo-work siya galing din sa mga environment. Kung ano nga ba yung mga environmental aspects na nakaka-help para makita natin kung ano nga ba pag si system is nahangina ng malakas is gagana siya bigla. If yung biometric system natin, paano kaya pag yung binasa ko lang yung fingerprint ko, gagana na ba siya? So, ganun. Tatanungin natin yung mga different kakayahan din niya. Kung kakayanin ba ni system mag-work under environmental conditions. Ito daw yung mga types of stimuli. So, some data arrives daw that has to be processed by the system. Siyempre, explain na lang natin din sa biometrics. Ha? So, what if yung data na ginamit natin is, kaya nga nung sabi ko kanina, hindi pa siya na record ni system. Yung fingerprint natin, hindi pa nare-record ni system. Wala pa sa database niya. What if ganun nangyari? Of course, guys, yung data na yun, since di pa siya na-process ni system, hindi pa siya gagana. Right? Since pa siya gagana, since di pa nga siya nare-record, hindi pa siya napaprocess. Next, some event happens that triggers system processing. Events may have associated data, although this is not always the case. So, example naman dyan, guys. What if gumawa ako ng attendance monitoring system dito sa atin? Kakaroon tayo ng automatic attendance na pagkaupo niyo sa upuan niyo, ma-record na agad na nandyan na kayo. Di ba? Very innovative yon. Pero, what if ganito naman? May mga rin din kasi yun, pros and cons. So, since kung yung detector niya nasa upuan, ano yung magiging detecting unit niya doon? Di ba? Kung isipin nyo, what if may iba naman na umupo sa upuan nyo? Kasi yung mga upuan nyo naman, hindi consistent, di ba? Kung sino lang kadalasan mauna, or kahit pa sabihin na, depende na nga lang din kung magkaka-arrange siya agad yung mga upuan natin. Pwede rin naman yung ganon. Pero, kaya nga sabi niya, hindi naman lagi ganon yung kaso, di ba? May mga times na may malilate, may iba talaga yung mga pwesto. At di natin siya makokontrol. Okay? Next. Data-driven modeling. Ito naman yung stimuli to process the input data and generate its associated output. So, since gumagamit tayo ng data, more or less, ma-correlate natin to sa research, guys. Since sa research, guys, gumagamit ba tayo din ng mga data? Of course, di ba? Kumukuha tayo ng data para makita natin yung feedback ng mga users natin. Kung okay ba talaga tong system na nilagay natin dito sa eskwelahan. Kung okay ba talaga tong system natin na binili natin worth 1 million pesos dito sa company natin na to. Makikita natin siya dyan. Also, it is utilized to analyze the requirements din. O, tinitingnan rin yan daw, guys, para matingnan natin mabuti kung sakto lang ba yung system requirements na ginamit natin dito. Also, importante rin si system requirements, guys,
para malaman natin kung saan yung mga platform na kaya lang mag-run ng system natin, syempre. Diba? Okay? So, ito daw guys, example kung paano daw or activity model ng insulin pumps operation. So, yan naman, more or less, papaintindi ko na lang sa inyo yan. So, ganito, para mag-gets nyo. Una, meron tayong blood sugar sensor. So, si blood sugar sensor naman, sa pagkakaalam ko, pag nakuha niya yung dugo or makuha ng insulin, yung insulin kasi, alam ko gamot yan or gamot or sinasaksak. Next, makikita na natin yung blood sugar. Next, get sensor value. So, makukuha mo yung sensor value ng blood sugar mo. Si sensor data, which is manggagaling dun sa sensor value na yun, is siya yung bahala mag-compute ng sugar level. Once na-compute na yung sugar level, makikita na dun yung blood sugar level. Since meron talaga tayong asukal sa tubo natin, di ba? Or hindi talaga siya in terms na asukal na tinatawag sa kanya. Pero meron tayong blood sugar na tinatawag. Also, kakalculate natin yung insulin delivery. At si insulin delivery, guys, ganun na ba kaagad yun pagkalagay mo? Di ba natin titingnan kung ano ba yung mga requirements na meron si insulin delivery? Next, ikakalculate natin si pump command. So, si pump commands naman lang, guys, ay yung mga ginagamit nating mga commands or mga requirements din para matingnan natin mabuti kung maayos ba yung paglagay ng insulin pump natin. So, syempre, meron ding control commands yung insulin pump natin. Ayan. So, pagkakuha naman natin ng pump control commands, susunod naman natin si control pump. So, si control pump naman guys, more or less, ayun yung magiging parang UI natin doon sa insulin pump na yun. So, once natapos na natin, ito na natin magagamit ng maayos si insulin pump. Okay? Linaw? Medyo vague yung description ko doon, pero more or less, I'll put it into consideration then for you guys. Okay? So, doon nagtatapos yung meeting natin. Thank you.